right now, we are gonna enjoy the Word of God. Amen. Together. Amen. Tayo po'y manalangin sa oras po na ito. Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong katapatan, kabutihan at pagmamahal sa pagdala po sa amin sa lugar po na ito ngayong araw. We don't just want to learn, God, we want to be changed by you. Hayaan niyo po na sa mga oras po na ito, Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang magturo sa amin ng iyo pong nais na sabihin. Nawa ito po'y magdala ng tunay na pagbabago sa iyong mga buhay. God, we love you, we honor you, we glorify you. With everything that we are, Lord, we are fixing our focus on you alone. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Ngayon pong araw, I want to share this topic, walk in faith. Sabihin nga po natin, walk in faith. Okay. Diyan ba kayo? Paano? Ayan, diyan ba kayo? Are you ready to talk about this? Napakaganda po na pag-usapan natin yung Word ni God. Andun yung excitement natin. Andun yung ating pong desire. I want to hear from the Lord. So, sabi po sa Matthew chapter 14, Matthew 14 verse 22, kung kayo po ay nandun, or is it on our screen? There it is. Sabi po dito, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of Him to the other side, while He dismissed the crowd. After He had dismissed them, He went up on a mountainside by Himself to pray. Later that night, He was there alone. Tignan mo si Jesus po, no? Pe-pray siya. Umaga, pe-pray siya, mag-isa. Gabi, nagpe-pray siya, mag-isa. Umaga, gabi, nagpe-pray talaga siya. Si Jesus na po ito. Sino tayo para hindi mag-pray? So He was praying, spending time with the Father. Later that night, He was there alone. And the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Malakas daw po yung alon nung time po na yan. Then shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw Him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. Takot sila. Sabi nila, multo daw. Okay? Huminga wala. May tumutugtog pala, no? So, may multo daw. Pero sabi ni Jesus immediately said to them, "Take courage! It is I. Don't be afraid." Sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Don't be afraid. Kasi baka simula pa lang na taon, natatakot na siya. Baka simula pa lang natin, ilalagay mo na agad, grabe ka na, 2026. Ilang araw pa lang tayo. Pero, totoo naman po yun. Minsan, no? Ang daming takot natin. Kasi sabi po ni Lord, in the midst of the winds and the waves, sabi niya, do not be Afraid. one more time, do not be Afraid. and I do not be afraid. Lord, if it is you, sabi ni Peter, pakatapang, if it is you, tell me to come there, to come to you on the water. Then come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" Baka nagsimula pa lang yung taon, ito na talaga yung prayer natin, "Lord, save me!" Di naman masama kung yun po because napakahalaga, nasa Lord pa rin tayo tumatawag. Amen po ba? Sabi po dito, immediately Jesus reached out His hand and caught him. "You of little faith," He said, "why did you doubt?" And when they climbed onto the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped Him, saying, "Truly, you are the Son of God." Amazing story. Naniniwala po ako na napakaganda ng nais ituro ng Diyos po sa atin mula po sa verses po na ito. Bilang tayo po ay nagsisimula ng ating pong taon, people are looking for opportunities. Naghanap tayo, "Lord, ano ba yung mga bagay na para sa amin this year?" Sino bang may pinag-pray this year? Sino bang may mga goals this year? Amen? Sino may mga ghosts this year? Ibig sabihin nag-ghost. May mga ghosts ka this year because may mga nagmumulto sa'yo from 2025. From 2024, from 2023. Di nangyari ito. Di nangyari yan. Ito yung nangyari. Nakakalungkot. Si ganito, si ganyan. Nakalimutan na yung goals kasi nag-focus na siya sa ghosts.
But we must have our goals, we must have our prayers. Kung meron po tayong mga panalangin, mga pinagpipray ng mga bagay-bagay sa Panginoon, napakahalaga po that this would be the time that we step out in faith. Step in faith. Not step in fear, not step in doubt, not step in anger, not step in bitterness. Meron iba kasi may mga goals sila, may mga gusto sila marating, ma-achieve. Tapos ang gamit nila isang kanilang galit at gigil sa mga tao na papatunayan ko sa inyo na mali kayo. Papatunayan ko sa sarili ko. Papatunayan ko. No. But we must approach ito po, year mo na ito with faith. Step in faith. If we want to walk in faith, kung gusto pa natin tayo mamuhay sa pananampalataya, napakahalaga po that we take a step. Minsan gusto natin agad kasi tumakbo eh. Gusto mo agad mabilis eh. Gusto natin agad marami na agad mangyari. Sometimes the Lord is saying, just take a step. One step at a time. Hindi pala. One step at a time. Hindi man kailangan laging pabilis. Hindi man kailangan tumatakbo. Minsan, step by step, we're stepping in faith. Katulad na lang nung sabi ni Peter, nung nakita niya may tao, sabi niya, Lord, if it is you, let me come there on the water. Come to you. Napakahalaga ng question niya po, no? Lord, if it is you. Lord, kung ikaw ito, dalhin mo ako dun. May mga opportunities na magbubukas. May mga bagay na parang, uy, napakagandang gawin at napakagandang mangyari. Or parang ito na ata yung hinihintay namin. But you gotta ask the Lord, Lord, ikaw ba to? Lord, is it you? Or is it me? Lord, ikaw ba to? Or gusto ko lang to? Or ito lang yung nagpapasaya sa akin, pero baka makapapahamak ako din eh. Ikaw ba to, Lord? Ito bang gusto mo mangyari? Lord, is it you? Wait, di ba, minsan nakakatakot pag yung pintuan bumukas mag-isa, di ba? Tama mo ba? Di mo alam kung may tao ba o wala eh. So, minsan natatakot ka bumukas yung pinto. Lord, ikaw ba yan? Lord, nandyan ka ba? Like, metaphorically, sa buhay po natin, pag may mga bumubukas na mga pinto, magugulat ka, bigla na lang bumukas. Oh, si Lord ba to? O patibong to? So, yung hiningi ni Peter kay Lord, medyo nakakakaba, nakakatakot. Hindi nga siya ginawa ng ibang disciples eh. Pero lahat sila disciples, di ba? Pero you'll see that not every disciple will step out of the boat. Hindi lahat mag-step out of the boat. Pero naniniwala ko, meron mga tinatawag sila eh. You step out of the boat. Yes, you climbed onto the boat. Nandiyan ka na sa boat. Christian ka na. Kasama ka na nila. You are following Jesus. Pero meron talagang lalabas dun sa boat. Meron talagang mga sasabihin. Sinabi ba ni Jesus kay Peter na, Peter, grabe ka naman. Kapal mo naman. Ba't ka lalakad sa tubig? Diyos ka ba? Binaran niya ba si Peter? Sinabi niya ba si Peter na, Peter, sumusobra ka na? Pati ba naman ikaw lalakad sa tubig? Sinabi niya ba kay Peter na mali yung hinihingi niya? The Lord did not judge Peter for it. In fact, sabi niya, oy, come, sige, lamapit ka. And then he started walking on water. Pero alam mo, isa na-amaze ako dito, hindi rin sila kinarek na rin nung sabi nila ghost eh. May ghost. Ano ba yun? Walang sense eh. Yun talaga po yun. Pray na po tayo. Yun lang pala yung tinuro na may multo. So, di sila kinarek eh. Di ba? Di sila kinarek na Lord eh. Ibig sabihin, di ba? Si Ed Kaluwag. So, naniniwala po ako mga kapatid, tinatawag ka rin na Lord eh. Come. Amen? Pero nakakatawa po dito kasi hindi si Lord yung unang nagtawag. Well, technically, nung una, tinawag niya silang lahat sumakay sa boat. Tapos hindi siya sumama. Nung nakasakay na sa boat lahat, ngayon naghintay naman siya. Sinong lalabas dyan? Sinong willing lumabas dyan? Sinong willing makakita ng iba? Sinong willing makakita ng panibago? Hindi niya tinanong, pero binigyan niya ng opportunity. Ano yung opportunity? The winds and the waves, the rocking of the boat. Amen? The boat is sinking. Group yourselves. Ang ginawa ni Lord,
Nung merong nangahas, nung merong nagtumapang, Lord, kung ikaw yan, sige nga, paparyanin mo ako. Amen? Nakita po ba yan? Nakita niyo ba yan sa story? That the Lord is actually seeking for people who will step out in faith. Hindi niya binabara yung mga tao na grabe ka naman manampalataya, sobra ka na. Pag may taong nananampalataya, wag natin silang pigilang manampalataya. Pag may narinig tayo, may mga tao, may mga panalangin, it is for the Lord to judge yung validity ng prayer nila. We don't invalidate their prayers. Si Lord ang bahala dyan. Kung may nananampalataya, tayo pa rin manalangin, kasama po nila. Sabi po dito, no? We are called to step out in faith. Pakinggan natin yung invitation ng Lord. Nandito ka na sa church. And do you believe na habang nandito ka sa church, hindi ka tinawag ng Diyos sa isang ordinaryong buhay? Too late. Kung Christian ka na, hindi siya sabi na rin sa'yo na, anak, tinawag ka lang kita para maging ordinary lang talaga yung buhay mo. Kasi ngayon na Kristiyano ka na, may kita mo yung totoong buhay. That ordinary is not ordinary. It's an extraordinary, yung challenges na hinaharap natin. Extraordinary. Kasi ang ordinary sa mundo, buhay ng kasalanan eh. Ang ordinary sa mundo, normal lang magkasala eh. And when you step into the boat, when you step into Christianity, nakita po natin dito, ang Panginoon, dinala niya tayo sa buhay na extraordinary. Kasi yung ginagawa mo, hindi na yung katulad ng ginagawa ng iba. Hindi ka na nandadaya, hindi ka na nangungopia, hindi ka na naninira ng kapwa, hindi ka na basta-basta nagagalit, nagpapatawad ka na, patient ka na. Hello? Amen, mga magulang? Di ba? Kaya yung mga anak, konting kibot, hataw. Di ba? Tayo bilang mga magulang, iba na. Amen. Sama ka ng sama. Nagalit lagi sa anak eh, no? Pero tayo po mga kapatid, iba na. Extraordinary yung life na ginagawa natin because ginagawa mo ng extra yung hindi ginagawa ng iba. Which is yun naman talaga yung gusto ng Diyos po para sa atin, magmahal, ipanalangin yung mga anak. Yung mga magulang, di ba? Pag gabi, uwi ka sa work. Pag pagod, tulog. Ikaw, Christian ka. Pag uwi, pinagpipray mo pa anak mo. Babasa pa kayo ng Bible bago matulog. Bible pa kayo. Hello? You're doing the extra. It's an extraordinary life. Amen. Pero yun naman talaga yung nais ng Diyos po para sa atin. Amen? Kasi kakaiba rin siya magbigay ng kalakasan. Kung kayo napapagod man. Kakaiba yung buhay natin, kakaiba din yung kalakasan na binibigay niya. Amen po? So we step in faith. 2 Corinthians chapter 5, verse 6. 2 Corinthians 5, verse 6, sabi pa dito, therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Ito pong physical body na to, away from the Lord. Ibig sabihin, nasa langit ang Diyos, tayo nandito, malayo. For we live by faith, not by sight. Di mo nakikita, pero nananampalataya. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Sabi po sa atin yung itong katawan, kung nasaan po tayo, this is our temporary home. Our home in the body. And when you are at home in the body, we are far away from the Lord. If we are more at home in being in this body, we are enjoying po, lalo mo, mas ina-enjoy mo itong katawan na ito. Rather than being in the presence of God. That is not living by faith. Pero tayo po, we understand that we are not yet with the Lord in heaven, but the Lord is with us here on earth. God is with us. The Holy Spirit is with us. At nagre-rely tayo, because of that, alam natin po yun, we are living by faith and not by sight. Namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi lamang po doon sa nakikita. And that makes us confident. Amen? Confident tayo because of Christ Jesus. Because we are at home in His body, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God. Sa Galatians chapter 2, verse 20.
So sinasabi po sa atin dito that the life that we must live is by faith, not by what we're seeing. Nag-declare po kami, mag-asawa, that this year is our year of faith building, faith-filled foundations. Wow. Faith-filled foundations. So may pananampalataya. This is our year of faith-filled foundations. Bakit? It's okay to rebuild. Hello? It's okay to rebuild. It's okay to start small. It's okay to be simple. It's important for us to go for what is essential rather than going for, so many things all at once. Ano ba yung mahalaga? Maybe for the past years, you have your debts. You have all these things. Pinaggastasan mo na hindi mahalaga. But now you have realized, okay, nare-realize ko na itong mga kautangan ko, magbabayad na ako. I will start slowly, but I will surely pay. I will be clearing all of these debts in Jesus' name. By faith. Amen? Pag saying by faith, hindi yung parang biglang na, may pambayad na. Si Lord na nagbigay by faith. Ikaw nang utang, si Lord magbabayad. Ang nangyayari po nito is by faith, you're believing God will give you the strength, God will give you the wisdom, God will give you the right job, He will give you the right business para makabayad doon sa mga kailangan bayaran. Hindi yan basta na lang biglang isang igla may magbibigay na lang. Kasi doon naman po yung mangyayari, but most of the time it is the Lord increasing our capacity, building us up. So sa atin po mga kapatid, ano ba yung mga sinisimulan sa inyo ng Lord ngayon? It's okay to start rebuilding foundations. Kasi baka gumuho last year Baka may mga nangyari last year, okay lang yun. Huwag tayong mamuhay sa regrets. Yung regrets, mangyayari po yan kung hanggang ngayon, alam mo nang may mali, hindi mo pa rin binabago. Alam mo nang hindi kaya, hindi mo pa rin nire-reformat, binabago yung system, binabago yung flow. Kung ayaw mo nang mangyari, yung nangyari kahapon, nangyari last year, or previous years, something needs to change today. Amen? May kausap ko po kami na coffee shop owner, sabi niya, nung una, nagbebenta sila ng tinapay, tapos coffee. And then nakita nila na yung mga tinapay, hindi naman nabibili, puro coffee lang yung nabibili. Dati bakery talaga sila. Pero nakita nila na nung nagdagdag sila ng kape, ang taas ng sales ng kape. Anong ginawa nila? Tinanggal yung tinapay, nag-focus na lang sa kape. Ngayon, okay yung business nila, profitable, growing. Nilet go nila yung iba nilang ino-offer. Sabi niya, kailangan merong abrupt na change. Kailangan meron talagang gawing pagbabago. Kung ayaw mo na magpatuloy ka na nahihirapan, tanggalin mo na yung dapat tanggalin. Kung ayaw mo patuloy ka nahihirapan, baguhin mo na yung dapat na baguhin. Amen? So sabi po dito, we live by faith and not by sight. Marami ka nakikita. Pero anong pinapanampalatayanan mo? Iba po yung natatanaw sa pananaw. Kalabaw. Okay. So, iba yung natatanaw sa pananaw. Kung ang pananampalataya po natin, ang buhay po natin ay may pananampalataya, iba yung pananaw natin sa ating pong mga natatanaw. Di ba uso po dati yung mga joke na, nakikita mo lahat ng lupay na yan? Sa atin yan. Lahat ng natatanaw mo. Di ba yung mga ganun? Pero uso naman po yun dati, di ba? Parang kung ano yung makita mo, yun na yun, sa'yo na yun. Noong unang panahon pa po yun, masayang, no? Di natin naabutan. Sana yung mga ninuno natin, malalaking mga mata, no? Pero, di, okay lang po. So, alam niyo po yun, importante yung pananaw kaysa dun sa natatanaw lang natin. Kasi pag mas malawak yung pananaw, mas malawak din naman yung matatanaw natin. Eventually, lalawak siya. Pero kailangan muna yung pananaw yung magbago Magiging pananaw ng pananampalataya. Magkaroon tayo ng pananaw na hindi lang puro, kailangan kong gumalaw, pero kailangan kong manampalataya. Kailangan kong maniwala. Amen? Mag-pray. Kung magtatrabaho, mag-pray pa din. Amen? Amen. You work. When you pray, God works. Di ba? So, we continue to pray. Pray for our jobs, pray for our businesses, pray for our families. Nagpapalaki ka ng anak, hindi pwede lang na napapakain mo siya ng physical food, bibigyan mo siya ng proteksyon, ng tahanan. Kailangan mo rin siyang ipanalangin para lumaki siya ng may pananampalataya. Amen? Nakakatawa yung anak ko talaga. Proud na proud ako sa anak ko. Napakakulit. Pero, nung isang araw na natulog sa amin si Zach, sabi niya, Can Zach join our Bible verse?
Wow! Di ba nag-i-invite na siya sa Bible study? So, hindi naman natuloy kasi natulog nakatulog agad. Pero, mga kapatid, nakakatawa because pag consistent natin siyang ginagawa, sabi nga, nagulat kami kasi akala namin parang, ano ba to, every time magba-Bible verse kami, ang likot-likot, ang gulo-gulo, sumasampa sa likod, tumatakbo sa kwarto. Pero ginagawa pa rin namin. And then eventually, nakikita namin, si Bana, sabi niya, I thought we were gonna do it every night. Oh, lagot ka. Hindi mo pa na tinutuloy. Di ba? So ngayon, siya yung papaalala. Kailangan mo lang talagang simulan. Kahit magulo, simulan mo. Wow. Bagong ano sa pintuan nyo sa bahay nyo, kahit magulo, simulan mo. Pag makulit ako. Ano? So, importante po sa atin, meron kang sinisimulan. Meron kang nilalakaran. Para meron kami pagpapatuloy at meron kami ipapasa rin sa mga anak po natin, next generation. For we live by faith and not by sight. So, living by faith is an invitation of God. Pipiliin mo ba to live by faith or mas pipiliin mo to live by what you see? Tatanggapin mo ba ang imbitasyon ng Panginoon? Sinabi ng Lord, halika, manampalataya ka, halika, may plano ka para sa'yo. Tatanggapin mo ba ito? So next one is this. Grow in faith. First is we step in faith. Lakad tayo. Next is we grow in faith. Bakit grow in faith? Balikan po natin yung story. Sabi po dito, no? Si Peter, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, Jesus said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why do you doubt? Naniniwala po ako mga kapatid, sinasabi po dito ni Jesus na you of little faith is not a judgment towards Peter na ikaw talaga ang late ng pananampalataya mo. But it is, I believe, it is a matter of level. A matter of level na for this moment, si Peter, little pa lang yung faith niya. Pero nakalakad na siya ng tubig, di ba? Little pa ba yun? Pero sinasabi ng Lord, yung paglakad sa water na yan, little pa yan. Hindi pa yan yun. Nag-catch mo ba natin yun? So, you have little faith. Hindi niya hinuhusgahan si Peter na ikaw talaga, hindi ka nananampalataya. Pero ang ginagawa niya is, sinasabi niya lang, it's a matter of level. Huwag ka mag-alala, nandito ka pa lang. Kasi, alam na natin yung story eh. Alam na natin yung mga pagdadaanan ni Peter eh. Alam na natin, i-deny niya si Jesus. Alam na natin na sila ay magpapasabog ng Christianity and they will give their lives for the gospel, for the Lord Jesus Christ. So, kumbaga po, alam natin sa mga sarili natin, hindi little ang faith ni Peter. It just so happened that at this point, little pa lang. Pero little by God's standard. Wow! Kasi kung sa atin, big na yun. Naglakad na sa tubig eh. Tayo nga eh. Kailan ka huling lumakad sa tubig? Di ba? Pero si Peter, naglakad sa tubig. Sabi ni Lord, little pa yan. Aray mo. Little lang to. Little pa ba yun? Lord, naglakad na nga ako sa water eh. Pero sabi sa atin ni Lord, little pa yan. Para bang, alam mo yun, minsan parang napapahiya ka eh. Akala mo dahil mo nang alam eh. Sabi ni Lord, little pa yan. Amen. Ikaw naman. Cute mo. Akala mo, galing mo na eh. Little pa yan. Marami pang matututunan. Amen. Kaya sometimes we think, grabe po, hindi ko alam po maniniwala kayo or hindi. Pero, more than 20 years na pala akong nagpapastor. More than 20 years pa, no? More than 20 years, kaya simula, pitus. Pero mga kapatid, whenever I come to the Lord, especially in difficult seasons, doon ko na-realize little pa yan. Akala mo, ang laki na ng pananampalataya mo. Little pa yan. Akala po natin, minsan, parang, siguro pa-retire na ako. Alam mo yun? Pwede ko sabihin parang, most of my younger years, nabigay ko naman na sa ministry. Baka mag-retire na ako, baka pwede na. Hindi naman na siguro masama. Kasi sabi ng Lord, titigil ka na ba mag-walk on water?
Titigil ka na ba manampalataya? Hello? Baka maiyak tayo. Ako lang pala. Little faith. Sometimes, the Lord always wants us to start with little. Lagi po tayong magsisimula sa maliit. Naintindihan pa ba natin yan? Hindi tayo nagsisimula sa malaki agad. Maliit muna. Day by day, step by step, di ba? Little by little. Hindi po, ang pangit naman yung, ang laki-laki, di ba? Grandioso na, tapos biglang lumiit. Gusto ng Lord, yung journey of faith natin, step by step, by step. And many times, it's not even the size of what's happening. It is the size of the change within you. Wow. Kasi pwedeng, when all good things are happening, wala namang nangyayari sa kalooban natin, di man tayo nababago, di man tayo naayos, di man tayo tumitino. Walang kwenta yung magandang bagay na nangyayari. Bigyan ka ng 10 million ngayon, anong gagawin mo? Anong mangyayari sa'yo? Diba? If we try to check our responses with life, ano kayang mangyayari sa ating mga buhay? Kung tayo po ay bigla na lang nakaranas ng blessing na matagal mo nang hinihingi. Babait ka ba? Nandito ka pa ba? Makakasama ka pa ba namin? Mas lalapit ka ba kay Lord? That's what matters the most What will happen to us if all of a sudden all your prayers are answered right now? What changes will happen in your life? What will change in you? So little by little, in Colossians chapter 2 verse 6, sabi po dito, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Saan daw po? Live your lives in Him. Okay? Rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Sabi po dito, ang dalangin daw, sabi dito, nawa, ang mangyari po sa atin is, we live in Christ, let's be rooted, nakatanim, and built up. Una, itatanim. Next is i-build up. Ay, minsan ang gusto lang natin, we're going up. Gusto natin agad, up, build up. Pero, it will start from growing deeper first. Lalalim ka muna. Kasi pag dinala ka ni Lord sa up, pero hindi ka malalim ng down, yung pagtaas mo, babagsak ka lang din. Kasi wala kang matibay na pundasyon. Amen? Kaya mo, pagka may mga programa tayo pinagdadaanan, nangyari sa atin, napapaluhod ka, umiiyak ka. Moment mo na yan para lumalim kay Lord. Kasi in the deepest moments, in the deepest brokenness, doon ka ini-establish ni Lord. Amen? Bro mo si David, yung mga kapatid niya, lahat pinagkamalang future na hari. Siya lang yung kinaligtaan at sinabi, parang ayaw pa nga sana siyang dalhin. Pero sabi ng kanyang tatay, hindi, may anak pa akong isa, nandun, nag-aalaga ng Tinawag siya. In-anoint siya, siya pala talaga yung pinili. Masakit yun, hindi. Masakit. Was just busy working. Nung lalabanan niya, si Goliath, sabi ng mga kapatid sa kanya, umuwi ka na nga, nagyayabang ka pa dito. Masakit, ma-reject ng mga kapatid. Pero, anong ginawa ni David? Nagpulot ng bato. Tinalo pa rin si Goliath. May mga painful moments, pero yung mga painful moments should bring us closer to God. Yung mga challenging times po natin, yung mga weeping moments natin should create depth in our lives.
depth in our relationship with God, mas manalangin, mas lumapit, mas magpakumbaba sa Panginoon. Because first, you will be rooted, and then you will be built up in Him. Strengthened in the faith. Mga kapatid, ito yung tunay na strength in faith. Hindi lang po physical. Because yung physical strength, mahalaga na alagaan yung health. Pero yung physical strength po natin, kung wala kang faith, mayroong mga malalaki katawan, bakit nagsusuicide? Bakit nag-give up sa buhay? Malaki namang katawan na, physically fit naman na, but nade-depress? Sometimes, it's not the life of faith that is built up, only the physical. Nagas mo ba natin yun? So, ang totoong strength is strength in faith. Ang totoong strength, hindi yung malakas manigaw. Hindi yung malakas magmura. Hindi yung masakit manapok. Ang totoong may strength is yung mananapok na, nag-pray pa. Maninigaw na, I love you, Lord. Love kita, Lord. Love mo rin ako. Love mo rin sila, di ba? So, wag ko na silang sigawan. Hello? Yung gagawa ka na ng bagay na alam mo hindi mo dapat gawin pero nag-pray ka pa, that's strength. Nag-pray ka pa at lumayo. Nag-pray ka pa at hindi mo na tinuloy yung bagay na gagawin mo sana. That is strength. Strength in faith. Not just strength in the physical. Because sometimes strength in the physical means you can make systems, you can create programs, plans. Pero is it faith-filled? Is it faith-fueled? Or reliant lang sa sariling lakas, sariling kaalaman, sariling talino, sariling galing? Are you getting what we're talking about? Amen. Salamat po sa dalawa na andyan pa. Sabi po dito, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. It is possible sometimes people come to church and all that they hear and receive is what? Philosophy. Philosophy, ideas, opinions, teachings out of knowledge and creativity ng taong nagpipreach. Pero sinasabi sa atin na you're not there to receive philosophy. We need to be taught how to live by faith. We need to be taught truth. Kaya tayo nag-discipleship course. Kaya tayo po nagpipreach ng word every Sunday from the Word of God mismo. Ano sinasabi ng Panginoon? Hindi po ito simple declaration or speech. Pero minsan, after ko mag-preach, sasabihin sa akin, Pastor, ganda ng speech mo. Na? Valedictorian yan. Diba? It's not just speech. It's a preaching of truth, preaching of the Word of God. Sabi po dito, not philosophy, deceptive philosophy which depends on human tradition. Nakasanayan na, nakagawian na, or aprobado ng tradition, ng community, aprobado ng society. Human tradition. Hindi daw yun ang atin pong dapat nire-receive. At hindi lang naman din po dito, the elemental spiritual forces, it's not just about this hyper-spiritualism or mga ideas about, deliverance, prophecies, and ganito. Nagkaganon din po tayo, pero hindi yun yung main thing. If magaling ka mag-prophesy, if magaling ka mag-discern ng spirito, pero hindi mo binabago yung ugali mo, that's not living by faith. Amen? That's living by excitement. That's living by, your feelings. Gusto ko yung nakaka-excite na ministry. Gusto ko yung talagang pagpasok ko pa lang, kinikilabutan na ako sa sound system. Ang lakas ng drums, lupit ng gitara, lupit mag-prophesy, lupit mag ganito. Still a matter of character. What's changing in our lives? What is God doing in our lives? Grow in faith. Sabi mo na sa katabi mo po, grow in faith. Amen? And stay in faith.
the last one. Stay in faith. Ano po yung nangyari po sa kanila? What makes us stay in faith? People? Programs? Pathways? Community? What makes us stay in faith? God. Ano pong nangyari kala Peter after ng lahat ng kaganapan po na ito? Nung lumubog na si Peter, sabi niya, Lord, save me! Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You have little faith, sabi niya, and why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Hello? They worshiped God. What made them stay in the boat was looking at Jesus, looking at God. What makes us stay in the faith is fixing our eyes on God. Fixing our eyes on Jesus. Bakit? Sa ending po, ang sabi nila, truly, you are the Son of God. Mas lalo pang napatunayan sa kanila, mas lalo pang naging klaro sa kanila, naging malinaw po sa kanila, ito talaga yung anak ng Diyos. Ito yun. Ito talaga yung Messiah. Ito ang Diyos. And all the more, it was being firm sa kanila na tama ang buhay na nilalakaran nila. That's why they stay. Because they keep looking at Jesus. Hindi po nila ginawa na after ng mga kaganapan, Peter, galing-galing mo. Ang galing-galing mo, Peter. Nakalakad ka sa tubig. Wow! Kaso, Peter, na-discourage kami sa'yo kasi lumubog ka. At dahil lumubog ka, Peter, ayaw na namin sumakay sa boat. Lumubog ka eh. Alis sila. Ganun ba yung nangyari? Hindi sila umalis nung lumubog si Peter. Hindi nila iniwan si Peter nung lumubog si Peter. Lala, di na masaya, lumubog na eh. Kanina, exciting eh. Walking on water eh. Umalis sila kasi lumubog si Peter? Hindi. Nanatili sila kasi totoo si Jesus. Nanatili sila kasi hindi sila kay Peter nakatingin na lumubog. Nakatingin sila kay Jesus na nagligtas dun sa lumubog. Naintindihan po ba natin yun? If we are more focused on God, it's so easy in a judgmental society to look at people. Doon tayo magaling eh. Doon magaling ang society ngayon, ang generation ngayon. Konting kibot, judge. Konting kibot, tingin dito sa leader na to, tingin dito sa pastor na to, ang daming kaganapan sa online, you see people falling, you see people doing all stuff, whatever. Pero sabi ba ni Lord na doon ka tumingin? Hindi naman sinabi ni Lord na doon ka mag-focus eh. Ang sabi ni Lord, tumingin ka sa Kanya. Kaya, yung moment na yun, wala silang ibang sinabi kundi, truly, you are the Son of God. And every time that you will go through something in your life, may mga bagay tayong pagdadaanan, may mga bagay tayong mararanasan, when the Lord saves us, ang dapat laging mangyari sa atin is we all the more realize, truly, you are God. Truly, you are with us. Truly, you are with me. Dahil yun po ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano is a constant unfolding of God in our lives. A constant unveiling of who He is sa buhay po natin until we see Him face to face, recognize Him face to face. Bawat oras. Kaya may problema ka, may pinagdadaanan ka, kakasimula pa lang ng taon. Ang tanong mo dapat kay Lord, Lord, what are you revealing about yourself to me in this moment? Lord, paano mong pinakikilala ang sarili mo
sa akin sa oras po na ito. Amen? Kasi may mga moments tayo minsan na, merong mahirap na problema, may pinagdadaanan tayo. Many times, it's our fault. I would say, many times, it's our fault. And then, when it's our fault, nare-realize natin, lalo nabubuksan yung sarili mo na, wow, ganito pala ako. Ganito pala yung attitude ko, ganito pala yung behavior ko, ganito pala yung nagagawa ko. Pero huwag ka huminto doon. Kung nakita mo na may problema sa sarili mo, di mag-sorry. Tama po ba? Kung nakita natin na may mali sa mga sarili natin, di maging humble. Sorry, Lord. Ganito pala ako. Kasi yung mga bagay na nakikita mo na ganun ka pala, makikita mo sa Lord na hindi pala siya ganun. Kaya mo lang naman makikita na mali na ganun ka, kasi nakita mong hindi siya ganun. Amen? That's how the Lord helped me with anger. That's how the Lord helped me through bitterness. Situations with my family, situations with ministry, situations with people. Ay, si Lord hindi bitter. Ay, si Lord hindi siya nagagalit tapos gusto niyang saktan. Tapos gusto niyang parusahan. He's a God of justice. But He doesn't want to hurt us. He is not doing something for revenge. It is for justice, not for revenge. So the more na nakikita ko yung mali sa akin because I'm looking unto God, mas lalo ko sa nakikita na, wow, hindi pala siya ganun. And eventually, marirealize ko na, okay, hindi galit sa akin si Lord. Bakit ako mamumuhay sa galit? Ba't ako mamumuhay nang minamarkahan ko yung sarili ko na ganito na ako for the rest of my life? Naintindihan niyo po ba itong pangungusap sa atin ng Panginoon? Every moment should be an unboxing. Unboxing, unveiling, unfolding. Anong pinapakita ni Lord? Anong ino-open ni Lord? Anong katotohanan ang ibinubunyag niya sa iyo sa mga oras na ito na meron kang ganyang pinagdadaanan? Kasi ganito sila, kasi ganito. Paano si Lord? Kung ganito sila, pero ganito si Lord, doon ka sa kung paano si Lord. Amen? Mas mag-focus tayo sa ano sinasabi ni Lord? Anong ginagawa ni Lord? Anong pananaw ni Lord sa mga bagay po na to? We're just looking unto the Lord. In 2 Peter 3, verse 17. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard, so that you may not be carried away by the error of the lawless, and fall from your secure position. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Grow in the grace. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kilala na natin si Lord. Kilala ka ni Lord? Kilala natin siya, pero gaano mo siya kakilala? So yung ating journey of Christianity is a journey of intimacy. Of a deepening intimacy. Na habang tumatagal, lalong lumalalim, lalo mo siyang nakikilala. Naniniwala ko habang nagtatagal ang relasyon namin mag-asawa, lalo ko pa siyang nakikilala. Hi, nice to meet you. Dami pa namin mga nare-discover sa isa't isa. Because intentional kami na makilala yung isa't isa. Pag tumigil ka na, nakilalanin siya, ano nang salita natin? Ganyan ka kasi. Yan. Lagi ka kasing ganyan. Puro ka na lang ganyan. Wala ka na bang ibang alam eh. Usually, ganun tayo sa mga tao sa paligid natin, relationship natin, pag ayaw mo na silang makilala. Kami ibang salita namin, may ganyan ka pala. Minsan pala ganyan ka, no? And then,
You will clarify, what does that mean? What is the context? So it's an ever-growing relationship. Kasi kinikilala nyo pa rin. Pag napagod ka ng kilalanin siya, mamarkahan mo na siya sa kung ano lang yung pagkakaalam mo sa kanya. Pero if it's an ever-growing desire to know each other, mas lumalalim, tumitibay yung relationship. Amen? Amen. Kilala ko na yan, pero nakikilala ko pa siya. Same thing with God. Kilala na natin si Lord. Alam na natin kung ano yung mga ginawa niya para sa atin. Pero meron pa siya mga gagawin na bago. Amen. Meron pa siya maipapakita sa atin, hindi pa natin nakikita before. Amen. Ganyan ka pala, Lord. Ganyan ka pala, Lord, magmahal. Ganyan ka pala, Lord, mag-bless. Kaya mo palang ganito, Lord. Kaya mo pala, Lord, na kakapasok ko lang dito sa bagong company, nakabetan agad ako ng 3 bahay. Wow. Go, Lori. Diba? Amen. Kaya mo pala yun, Lord. Hello? Lord, kaya mo pala akong palibutan ng mga mabubuting tao, maayos na mga tao makakatulong sa amin at matutulungan ko rin sila. You are knowing God. There's a constant revealing of Himself to us. Because hindi sapat ang lifetime na ito para makilala mo siya ng lubusan. Kaya nga may eternity. Hindi sapat ang lahat ng libro sa mundo. Sabi nga, pag sinulat lahat ng tungkol kay Lord, hindi daw magkakasya lahat ng libro sa mundo eh. Di ba? Ganon siya kalawak. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. God is so good. God is so amazing. Kung paano niya po nire-reveal ang sarili niya sa atin. Naniniwala po ako na haba pong lalo natin dinidesire na makilala si Lord, lalo niya rin tayong binibigyan ng opportunity na makilala siya. Binubuksan niya yung opportunity. Bibigay siya ng pagkakataon. Paparana siya sa atin. Unti-unti. Sino ba siya? Ano pa bang kaya niyang gawin? Ano pa bang hindi mo naiintindihan? Ano pa bang hindi mo nararanasan? There's still so much more. So today we learn these 3 things. In walking in faith, we step in faith. We grow in faith. Amen? And we stay in faith. Yung mga taong sumusuko na po sa buhay, hindi na sila nag-stay in faith eh. Nag-decide na sila eh. Eto na yun. Hanggang dito na lang. So, yun. Doon tayo nag-quit. Doon tayo nag-give up. We give up on people, we give up on life, we give up on things. Pero when we stay in faith, makikita mo, hindi, may nare-reveal lang si Lord na bago sa atin, sa sitwasyon na to. Ngayon ko lang ito naranasan, Lord. Wow! Perfect opportunity. Itong bago mong naranasan, may bago kang matutuklasan. Amen? Let's just spend this time praying unto the Lord. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa salita na binibigay mo po sa amin. Kung paano mo pinakikilala ang sarili mo. We just imagine this. Kung paano si Peter naglakad doon sa tubig. Grabe, sabi doon sa verse, when he saw the wind, paano mo naman makikita yung wind? Hindi niya nakita yung wind. The truth is, nakita niya yung effects ng wind. Malakas yung alon, muuga yung barko, ay yung bangka nila. He was focused on his senses rather than in your presence. But there is this awareness. No, minsan, Lord, mafo-focus kami dun sa challenge eh. Minsan mafo-focus kami dun sa trial. Minsan mafo-focus kami dun sa emotions that these situations are bringing us. But then we will remember
andyan nga pala si Lord. Lord, save me! Lord, save me! And the moment that we cry out to you, Lord, sabi sa salita mo, those who call upon the name of the Lord shall be saved. And Lord, you say today is a day of salvation. And that is true every day. There's always a saving that happens. You save us, you carry us, you grow us, Lord. So we thank you, God, that you're bringing us into this life of faith. You're allowing us, Lord, to see beyond our sight. Salamat po, Panginoon. Kami binabago mo. Kami tinuturuan mo. Kami pa yung tinatama mo. May we live by faith and not by sight. Thank you for your word today. Thank you for teaching us your truth. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, palampakan natin sa Lord. Come on. Sa oras po na ito. Ang nais ng Panginoon po sa atin is not just a life of intensity, but a life of intimacy with God. Sometimes intensity means, speed or daming nangyayari. But a life of intimacy with God sometimes can be a slow walk together. Moments with the Lord. Jesus, we pray sa umaga, pray sa gabi. Slowly, allow the Lord to build you. It's like where we are right now as a church. Where we are as a church right now, kung mapapansin nyo po, why did we set up this way? Dahil nilagay lahat ng upuan. Wala na ba tayong faith? No. We have faith. But we just realized kami po mag-asawa and we talked to some of our team. Sabi namin na it's time to go back to simple. It's time to go back to the essentials. Rather than having every Sunday, sinusubukan natin magkaroon ng isang programa na para tayong mega church. Di ba tayong mega church eh? I mean, at least not yet. Pero, that's not even the goal. The goal is to live for God. The goal is to please God with our life and our ministry. So kung nasaan po tayo ngayon, it's simple, but it has depth. Eventually, naniniwala tayo, people will be coming. People are coming, in fact. Pero, all the more, ang gusto pa natin mangyari is, we're sure that the Lord is here. Gusto natin that really every meeting is an encounter with God. Every meeting is a moment with the Lord. Amen? Are we blessed to be in this church? Amen? We are unbound. Hallelujah. So ngayon po sa mga oras po na ito, we'll give out our envelopes. We're gonna give to the Lord. Magbibigay po tayo sa Panginoon. Let's prepare our offerings. Pastora says we'll pray for our offerings. And the ushers will help collect. Sige po, prepare po natin. Pastora. So again, while you're preparing your offerings, tayo po ay nagpe-prepare, no? Sa atin din pong mga makikita na gagawin po ng Lord sa atin pong church. Again, on April, Pastor John's gonna be here. On February, meron tayong friends from Singapore who's coming. Taray, di ba? Magtuturo sila ng couples weekend. Ayan, sa mga married at sa mga praying to be married na couple, pwede pong mag-join. That's Friday night and whole day ng Saturday. Ayan, so 13 and 14, tama? So, ayun po, dito na kayo mag-date. Ayan. Kasama natin, yun yung friends natin from Singapore. And then, yun, Prayer Mountain on the 24th of January. So lahat po ng ito na ginagawa po natin, we're believing that it will grow us. It will grow us in faith. It will grow us in our relationship with God. Napakahalaga po na we stick to the essentials. And one of the essentials that we have is that we are unbound givers. Amen?
unbound givers. We are a church of unbound generosity. So let us give unto the Lord. Prepare natin mga offerings natin. Pag-pray po ni Pastor. Thank you, Lord. Come on, let's pray for our offerings. Father, we thank you, God, for these blessings, Lord, in our hands. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagpapala, sa bawat provision, Lord, na ibinigay mo po sa amin. Patuloy mong ibinibigay sa bawat oras, bawat panahon ng aming pangangailangan. God, we just entrust these offerings unto you, God. We are grateful, Lord, more than grateful, Lord, for all that you have given to us, Lord. And Lord, this is our way, God, of not just saying thanks, Lord, but a simple way, Lord, of bringing forth, Lord, our worship to you, our love to you, our obedience to you, God, na kagustuhan namin, Panginoon, Lord, na i-bless ka rin, Lord, na maibalik namin, Lord, sa pamamagitan, Lord, ng mga offering na ito, Lord, kung gaano mo kami minamahal, Lord God, sa bawat oras ng aming buhay, Lord. Salamat, God, Lord, that we can never outgive you, God, Lord, but in this way, God, we believe, Lord, that we are showing our faith, Lord, how we want to step in faith, how we want to grow in faith and stay in faith in you, Lord. So marami pong salamat, Lord, na Lord, this little faith that we have, Lord, will eventually grow. Amen. Naniniwala kami, Lord, itong mga binhi sa aming pong mga kamay, Lord, ay iyo rin po, Lord, na i-grow, Lord, sa aming mga kamay. Maraming salamat, Lord, na ikaw ang source, Lord, ng lahat po ng mga ito. Ay naniniwala kami, God, Lord, that you're gonna bless each giver, Lord, each unbound giver na nagtitiwala po sa inyo ngayon, Lord. Marami pong salamat, God. We give you back all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Amen. And bigay po tayo. One. And pockets are being passed around. Tayo po tayo for our closing prayer. Come on. Thank you, Jesus. Taas po natin yung mga kamay po natin. Well, let me pray for you. Heavenly Father, thank you, God, sa bawat sa po na nandito ngayon. Thank you, God, that you are blessing us. You are growing us, Lord, in faith. We thank you, God, for the word today. Thank you for the fellowship. The Father and the Son, the Holy Spirit, you are with us, God. Let your face shine upon us, Lord. May we continue to give us your grace. Your mercy, Lord, follows us all the days of our lives. We thank you, Lord, that we are unbound, truly free, set free in Jesus' name. We thank you, we honor you, we glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone. Enjoy your Sunday with the Lord. God bless you.